Ayan, good morning po sa inyong lahat. Share ko lamang itong God's Word for today sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. So, ang nagsasalita po dito ay si Apostle Paul. So, this was the time na malapit na siyang ma-execute and he is nearing at the end of his life kasi nga 'di ba nga maraming nagpo-persecute sa kanya because of his boldness to share the gospel of Jesus Christ. And alam naman natin na what he went through, 'di ba? Na ayan, he was beheaded because of his faith. He was martyred to death. So yan, sinabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So imagine a person who knows na malapit na siyang mamatay anytime. And yet walang hint or walang any sign of fear sa kanya kasi he knows na he will be going home to his Savior and he has fought the good fight. Meaning na naging mahirap yung buhay, there were a lot of trials, suffering, persecutions, hardships that he went through, but he was sustained by the grace of and strength of the Lord. Talagang pinaglaban niya yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. So, this is such a beautiful reminder sa atin. Marami po sa atin sa araw-araw may pinagdadaanan. Actually, kagagaling ko lang sa iyak ngayon. Kasi, syempre, most of us, we all have our different battles. Silent battles ba? Meron tayong mga, syempre, most of the people around us, ang nakikita lang nila ay yung surface lang. But deep inside, they never know what you are going through. Diba? Yung outside lang, yung outward lang na, ay okay naman siya kasi masaya naman siya. Post nga ng post yan eh. Lagi nga nagsishare ng word of God yan. Tapos lagi namang kasama yung mga kapatiran niya. Pero syempre, yun yung way namin to cope up, 'di ba? With life. Syempre, kailangan mo ng circle of ng people who will also encourage and pray for you, na alam mo na you are not alone in this battle. So, yun ang way mo to really fight the faith, the good fight, 'di ba? We are all fighting battles. So, we need to be gracious and compassionate and kind sa mga tao sa paligid natin. May mga shortcomings din ako as a person. Pinag-pray ko kay Lord na I should learn to be totally strong, lalo emotionally. Kasi dyan po ako talaga nasusubok ng enemy. May mga pagkakataon na madali akong magtampo, madali akong maapektuhan, lalo na kasi sobra-sobra akong attached sa tao. So, sa mga kaibigan ko, ganyan-ganyan. Minsan, yun nga, pinagpipray ko kay Lord na hindi ko dapat i-put yung security ko sa kanila. Whether I was appreciated or not, whether my efforts are reciprocated or not, everything that I do, I should do it for the Lord. And I should learn always na do not expect anything in return para hindi ka nasasaktan. Diba? Pero, yun yung mag-struggle ko lately na I admit naman sa Panginoon and also my husband, alam niya yan eh, kasi kino-confess ko sa kanya, love, pag-pray mo ako sa area na to, dito kasi ako work in progress pa, dito ako struggling. So, lahat naman tayo may struggles na as a person. Hindi porke malalim na Christian, na matagal na Christian, perfect na. So, unti-unti ang transformation natin. So, syempre, kailangan mo total surrender for you to be transformed. You cannot do it on our own. So, ayun nga. Going back sa message na to, ito yung ating main focus. Ito yung goal natin. To really finish the race. Kasi ang buhay natin ay karera. Yung kantangan ng Bini, karera. So, karera ang life. Talagang meron ding finish line. So, lagi nating isipin, ano ba yung mga bagay na saan ba tayo nag-i-invest ng time ngayon? Ano ba yung mga pinupukusan natin? 'Di ba? Na yung mga message, mga devotions ko last time na sinasabi ko na one shot lang yung buhay natin, 'di ba? One life, it will soon pass. 'Di ba? But what's done for Christ will last. How do we serve God through our life?
paano natin ginagamit yung buhay natin para sa Panginoon. Nagsuserve ba tayo sa Kanya through our family, by loving them? Isang din yun, ministry din yun. Hindi lang paglilingkod sa church, hindi lang pagdulong sa kapwa. But we are all characterized, and ang mga Christians ay napapakita, nare-represent natin si Jesus by loving others. Love, yan talaga yung greatest na attribute ng isang Christian. How we love, diba? And how we show grace and compassion. And of course, being selfless. Yan pinapractice ko. Struggling po ako dyan. So, ayan, napakagandang reminder to. Si Paul, grabe po yan. Kasi, isipin niyo yung background po niya. Dati siyang Pharisee, isa siya sa mga numero 1 na nagpa-persecute sa mga Kristiyano noon. Pero, nakita naman natin yung transformation ng Lord. 'Di ba? So, there is no such really bad person or worst ang situation na hindi kayang baguhin ni Lord. Unless na talagang kumilos ang banal na espiritu sa tao. So, lahat naman po tayo ay may kakayanan at merong binibigyan ng grace para magbago. So, kailangan lang talaga nating mag-surrender and to really accept God, diba, sa buhay natin para makakilos siya talaga fully. Ayun. So, mahirap ang buhay, but we will have victory because of Jesus. We will overcome because of Jesus. And yun naman talaga yung sinabi ni Lord, sa mundong ito magkakaroon kayo ng kapighatian, paghihirap, pagsubok, pero manalig ka dahil napagtagumpayan ko na lahat. So, yan ang tandaan natin. May we always be reminded, may we be full of hope, security, and peace, and knowing that we have a God who will never leave us nor forsake us, and He will be the one to empower us, diba? Para lumaban tayo and mag-persevere tayo until the end, until we finish the race and fight the good fight. So, ang ending naman ng life, diba, is saharap tayo sa Panginoon. We will be judged in everything that by everything na nagawa mo dito, whether good or bad. So, mag-invest po tayo sa mga bagay na nakakalugod sa Panginoon at makakatulong sa kapwa at para mag-grow tayo as a person. Yun ang pinaka-importante. Kasi, yun yung madadala mo sa eternity. Anything in this world you invest here is temporary. It will all pass away. Mawawala. Kukupas. Masisira. Pero yung relasyon natin sa Panginoon, this is eternal. Lahat ng gagawin mo for Him, di ba? So, ayun. I hope and I pray ikaw na nakapakinig ng devotion na to ngayon, na bless po kayo, and sana po ay manahan po ang presence ng Lord sa puso nyo sa araw-araw. So, thank you. God bless. Bye-bye.